Sigurado ka bang nandito yun, kuya? Ang obvious naman yata. Sabi nga ng batang si Liam. Nagsimula namang maghukay si Leo sa paligid ng puno. Wala namang mawawala kung susubukan nating maghukay dito eh. Saad naman ni Leo. Tinulungan na nga rin ni Liam si Leo na maghukay hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay nahukay rin nila ang hinahanap nila. Isang makinang at totoong gold bar. Totoo na ba yan, kuya? Baka trap lang po ito. Bulong nga ni Liam. Magsasalita na nga sana si Leo nang maunahan siya. Mga kuya, alis na tayo. May dumating na kotse sa labas. Natatarantang pabulong na sabi ni Lily na sumunod nga sa dalawa. Hinawakan naman ni Leo ang kamay ng dalawang kapatid para aalis na nga sana pero bago pa sila makahakbang ay nakarinig naman sila ng tinig mula sa kung saan. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo riyan? Seryosong sabi ng nakakunot noong si Nathan. Nabitawan naman kagad ni Leo ang gold bar na hawak niya at hindi makakilos sa kinatatayuan niya. Kasalanan ko po. Ako pong nagplano ng lahat kaya ako pong parusahan niyo at pakawalan niyo na po sana ang mga kapatid ko. Agad na sabi ni Leo at mabilis na lumuhod. Nagulat naman si Liam at Lily pero sumunod din sila sa ginawa ni Leo. Pasensya na po sa ginawa namin pero kailangan lang po kasi namin ng pera para po sa mama namin. Kaya naisip po namin na subukan na maghukay sa bahay niyo. Dahil sa chismis po, na nagbaon kayo ng ginto sa likuran ng bahay niyo. Agad na sabi na nga rin ni Liam. Parte ng buhay ang pagtanggap at pagpapatawad. Nagsisimula ito sa mga sarili natin. At syempre, dadaan muna tayo sa pagsubok ng tadhana para matutunan ang dalawang bagay na ito. Ito ang kwento ni Gwen at Nathan kasama ang bibo nilang mga anak na triplets. Ating tunghayan. Bising-busy nga si Gwen habang inaasikaso ang mga namimili sa kanya ng gulay. Nagtitinda siya sa palengke ng gulay para may maitustos sa pang-araw-araw na pangangailangan nila ng mga anak niya. Mama, nandito na kami! Masayang sigaw ni Leo, ang panganay na magkakapatid na triplets. Mama, nakakuha kami ng mataas na marka sa klase. Sabi naman ni Liam na siyang gitna. Pinuri kami ni teacher, Mama. Taas no rin, nasabi nga ng bunso na magkakapatid na sina Lily. Nasa 6 na taong gulang na nga ang mga to at kasalukuyang nasa unang baitang. Talaga? Naku, ang gagaling talaga ng mga anak ko. Proud na proud ako sa inyo. Masaya namang sabi ni Gwen. Sakay sa isang hinalikan sa pisngi ang 3 anak. Ang talino ng mga anak mo, Gwen. Ang cute rin nila. Ang swerte mo talaga, sabi naman ng customer na suki ni Gwen. Tanging ngiti lang ang ginawa ni Gwen dahil araw-araw talaga siyang nakakatanggap ng compliment tungkol sa mga anak niya at natutuwa nga siya rito. Lumipas ang oras at sumapit ang hapon. Nagdesisyon naman si Gwen na umuwi ng maaga dahil may importante siyang pupuntahan. Ibinili niya muna ang mga anak sa pinagkakatiwalaan niyang kapitbahay na si Aling Linda. Pasensya ka na, Aling Linda. Kailangan ko kasi na magpa-check up ngayon dahil matigas na ang ubo ko at ayoko mahawa sa akin ng mga bata. Sabi nga ni Gwen. Naku, walang problema, Gwen. Ako nang bahala. Mabuti nga't naisipan mong magpa-check up na. Lumalala na rin ang mga pasamo kahit wala namang nambugbog sa'yo. Nag-aalala na sabi nga ni Aling Linda. Ngumiti naman ng tipid si Gwen at nagpasalamat bago umalis para pumunta sa pinakamalapit na health center na bukas 24/7. Dumidilim na rin ang kalangitan. Kailangan na nga magmadali ni Gwen dahil magluluto pa nga siya ng hapunan para sa mga anak niya. Pagdating sa health center, nagpa-check up na si Gwen habang hinihintay ang resulta at hindi naman inaasahan na nawalan siya ng malay. At agad na isinugod ng mga nurse sa center na pinakamalapit na ospital sa probinsya nila.
Nagising si Gwen at tinikot ang tingin sa paligid. Puro puti ang nakikita niya hanggang sa napunta ang tingin niya. Sa gilid niya kung saan may dextrose na nakakonekta sa kanya. Bumukas ang pinto ng kwarto kung nasaan siya at pumasok ang isang doktor. Gising ka na pala, miss. Pwede mo bang tawagan ng kamag-anak mo? Kailangan mo kasi na manatili dito dahil may leukemia ka at kailangan ng maabunuhan ng dugo. Maagapan pa ang leukemia mo kapag na-monitor ka ng husto dito. Agad na sabi pa nga ng doktor nang makalapit nga kay Gwen. Nagulat naman si Gwen sa narinig niya at uupo na nga sana nang maramdamang nangihina ang buong katawan niya. Po, pero wala po akong kamag-anak at wala rin po akong pambayad na pera para po mapagamot ang sarili ko eh. Halos pabulong nga na sabi ni Gwen pero mababanaag pa rin ang pag-aalala. Pero kailangan na malunas ka agad ang sakit mo dahil kapag lumala ito ay magiging delikado ang buhay mo. Wala ka bang kahit na sinong kaibigan para matulungan ka sa sitwasyon mo? Tanong nga ng doktor. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Gwen dahil wala siyang maisip na makakatulong sa kanya. Ilang sandali lang ay humingi naman siya ng pabor na tawagan si Aling Linda at papuntahin nga sa ospital. Dumating din naman ito na mag-isa at hindi kasama ang mga anak niya. Salamat at hindi mo sila sinama rito, Aling Linda. Ayoko na mag-alala sa akin ng mga anak ko. May lungkot na sabi ni Gwen. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Gwen. Gusto kitang tulungan pero alam mo namang walang-wala rin ako eh. Ano na ang balak mong gawin? Hindi pwede na hindi ka lumaban dahil maliliit pa ang mga anak mo. At kailangan na kailangan ka nila. May pag-aalala namang sabi ni Linda. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Aling Linda. Bakit pa kailangan na mangyari to sa akin? Hindi naman ako makasalanan para parusahan ng ganito, di ba? Naiiyak nga na sabi ni Gwen. Hindi niya na napigilan pa ang sarili at tuluyan na nga rin na naiyak, kaya niyakap siya ni Linda. Huwag kang mag-alala. Ako na muna ang mag-aalaga sa triplets. Hahanap ako ng paraan para matulungan ka. Kailangan mo lang na magpakatatag sa ngayon. Sabi naman ni Linda. Hindi na nakapagsalita pa si Gwen at patuloy lang sa pag-iyak habang iniisip ang sitwasyon niya. Nag-aalala siya sa mga anak at natatakot sa pwedeng mangyari sa kanya. Ayaw niya na mapabayaan ang mga anak. Lalaban siya hanggang sa huling hininga niya. Sa kabilang banda, nasa harap nga ng ospital naman ang triplets. Kuya, hindi ba ospital to? Sigurado ka ba na pumasok si Aling Linda dito? Hindi makakapasok ang bata sa loob kapag walang guardian na kasama. Sabi ni Liam. Oo nga, kaya kapag aalis ang guard saka tayo papasok. Sabi naman ni Leo. Baka mahuli tayo at mapagalitan eh. Kinakabahan namang sabi ni Lily. Kaya nga humawak kayong dalawa ni Liam sa kamay ko para kapag tumakbo tayo, papasok hindi tayo maghihiwalay. Sabi naman ni Leo. Humawak naman sina Liam at Lily sa kamay ng Kuya Leo nila. Matapos ang ilang sandali ay umalis nga ang guard dahil may bibilhin sa katabing tindahan ng ospital. Kaya mabilis na hinila ni Leo ang mga kapatid papasok sa ospital. Nakapasok din sila sa loob. Agad na tinungo naman ni Leo ang counter. Hello po Ate Nurse, galing po kami sa CR at nahiwalay po kami sa guardian namin kaya baka nag-aalala na po siya ngayon sa amin. Kasama po namin sa Aling Linda. Baka po, kilala niyo rin po ang mama namin. May palungkot-lungkutan pa na sabi ni Leo sa nagbabantay na nurse sa counter at nagpa-cute rin. Agad naman na naawa ang nurse at tinanong ang full name ng mama nila na binigay rin naman nila. Sinamahan din sila nito kung saang room naka-admit si Gwen. Mama! Sigaw ng tatlo nang makapasok sa room kung saan naka-admit si Gwen. Nanlaki naman ang mga mata ni Gwen nang makita ang mga anak pati na nga rin si Aling Linda. Mga anak?
Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakarating dito? Agad na tanong nga ni Gwen. Sinundan po namin si Aling Linda. Sagot naman ni Liam. Mama, ano pong nangyari? May sakit ka po ba kaya ka nandito? Kailan ka po uuwi, Mama? Magkasunod na tanong naman ni Leo at Lily. Hindi naman makasagot si Gwen at pinigilan ng sarili na maiyak. Alam nyo, kailangan munang manatili ni mama nyo rito. Kaya ako munang mag-aalaga sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil magiging maayos din naman ang mama nyo. May ngiti namang sabi ni Linda sa mga bata. Oo mga anak, kaya magpakabait muna kayo kay Aling Linda. Dalawin niyo na lang ako kapag tapos na kayo sa mga klase niyo bukas. Umuwi na kayo at matulog. Sundin niyo na si mama. May lambing naman na sabi nga ni Gwen at sinenyasan nga si Linda na umalis na. Pinauna naman ni Linda na palabasin ang triplets. Sumunod naman ang mga ito at hindi na nga umangal pa pero nalulungkot sila sa sitwasyon ngayon ng mama nila. Kahit na 6 na taong gulang pa lamang ang mga to, ay malaki na ang pagkakaintindi nila sa paligid nila. Matatalinong batang triplets at masasabi rin ng karamihan na matured ang mga ito na mag-isip. Kayo po munang bahala sa kanila, Aling Linda. Makakaasa po kayo na mababait at masunurin po ang mga bata. Sabi naman ni Gwen, huwag mo muna silang alalahanin. Alagaan ko muna sila ng maayos. Sigurado ka ba na magiging maayos ka lang dito mag-isa? Paniguro naman ni Linda. Tumango naman si Gwen at pilit na ngumiti. Habang nasa labas ang triplets na naghihintay sa paglabas ni Linda, ay narinig naman nila ang chismis ng mga nurse na dumadaan. Hoy, narinig mo ba? Yung tungkol daw sa ginto na nakabaon sa likod ng bahay ni Mayor Nathan? Totoo daw talaga yun dahil may nakakita. Ano kayang trip nun? Natatawang sabi ng isang nurse. Mayor Nathan? Yung mayor sa kabilang bayan? Bakit niya naman gagawin yun? Tapos ngayon ay may nakakaalam na. Hindi siya natatakot na paglooban? Tanong naman ng isa pang nurse na lalaki. Aba malay ko ba? Baka may ibang balak siya. Naku, wag na nga natin yung pag-usapan. Sabi naman na naunang ng chismis. Tuluyan na rin nakaalis ang mga to. Kuya, hindi ba't si Mayor Nathan ang mayor natin? Totoo kaya ang sinasabi ng mga nurse? Hindi ko alam eh. Teka mga kuya, mali yata yung mga iniisip nyo eh. Baka mapahamak kayo sa mga iniisip nyo. Sabi naman ni Lily. Bakit hindi natin subukan? Hindi mo ba nakita kanina, Lily? Sigurado kung nagsisinungaling si mama na ayos lang siya. Kailangan natin siyang tulungan na gumaling. Alam niyo na walang-wala tayo. At kailangan nating tulungan si mama. Pero kailangan natin ng pera. Seryoso namang sabi ni Leo. Lumungkot naman ang mukha ni Lily nang maalala ang sitwasyon ng mama niya. Sige, support na lang ako. Para kay mama, tutulong din ako sa inyo. Sabi nga ni Lily na puno ng determinasyon sa boses niya. Anong plano? Tanong naman ni Liam. Seryoso namang tiningnan ni Leo ang mga kapatid at sinabi sa mga ito ang plano na naiisip niya. Matapos ang ilang sandali ay natapos sila sa pag-uusap at sakto namang lumabas sa kwarto si Linda kung nasaan si Gwen. Inuwi niya ang triplets sa bahay niya at pinakain ang mga ito saka pinatulog dahil may pasok pa ito kinabukasan. Walang anak si Linda dahil baog ang asawa niya at madalas ito sa bukid dahil doon ito nagtatrabaho at hindi umuwi agad. Masaya si Linda sa tuwing nakakasama ang mga anak ni Gwen dahil naaaliw siya sa mga ito. Kaibigan din naman ni Linda ang mga magulang ni Gwen na namatay maagang namatay, kaya parang anak na rin ang turing niya kay Gwen. Sumapit ang hating gabi at isinagawa ng triplets ang plano nila. Alam nila ang bahay ng mayor nila dahil madalas silang nakakapunta roon. Mapagbigay kasi ito sa mga bata at laging present ang triplets.
pero hindi pa nila nakikita kailanman ang mayor. Ang mga empleyado lang kasi nito ang namimigay sa kanila ng pagkain o kaya pera. Tumakas sila sa bahay ni Linda ng tahimik at nakalabas din sila ng tuluyan. Paano tayo makakapasok sa loob? Mataas ang gate ng bahay. At saka, baka may security din yan, panigurado. Sabi naman ni Liam. Nakatingin silang tatlo sa malaking bahay ng mayor kung saan malayo sa kapitbahay. Tahimik ang paligid at walang ilaw na nakabukas kahit isa. Maliwanag naman ang buwan kaya nakikita pa rin nila ang paligid. Si Lily ang magbabantay sa labas at tayo lang ang papasok. May alam ako na madadaanan natin. Sa gilid ng bahay ay mga kaunting butas ng pader na tinakpan ng sako at sigurado akong makakalusot tayo doon. Sabi naman ni Leo. Umikot silang tatlo sa gilid ng bahay at hinanap ang butas na tinabunan ng sako. Nakita rin naman nila ito, kaya lumusot na nga rin roon si Leo saka si Liam habang si Lily ang naiwan sa labas para magbantay kung may darating man o lalabas na tao sa bahay. Kuya, ang laki ng bahay kaya paano natin mahanap ang ginto? Tanong naman ni Liam. Inikot naman ni Leo ang tingin niya sa paligid hanggang sa mapatingin sa isang sulok malapit sa pader. Mukhang hindi na natin yun kailangan gawin. Sabi naman ni Leo, saka lumapit sa isang puno na nasa may pader. May nakalagay naman sa puno na do not touch this tree. Sigurado ka bang nandito yun, kuya? Ang obvious naman yata. Bakit niya lalagyan ng ganyan? Parang siraulo naman yun Tangingot. Sabi naman ni Liam. Pero nagsimula namang na maghukay si Leo sa paligid ng puno. Wala namang mawawala kung susubukan nating maghukay dito. Sabi ni Leo. Tinulungan na nga rin ni Liam si Leo na maghukay hanggang sa lumipas ang ilang sandali. Ay nahukay na nga rin nila. Ang hinahanap nila. Isang makina nga totoong gold bar. Totoo na ba yan, kuya? Baka trap lang to Bulong pa nga ni Liam. Magsasalita na nga sana si Leo nang maunahan siya. Mga kuya, alis na tayo. May dumating na kotse sa labas. Natatarantang pabulong na sabi pa nga ni Lily, kaya nauutal-utal pa nga siya. Sumunod naman sa dalawa. Hinawakan naman ni Leo ang kamay ng dalawang kapatid para aalis na nga sana pero bago pa sila makahakbang, ay nakarinig naman sila ng tinig mula sa kung saan. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo dyan? Seryosong sabi nga ng nakakunot noong si Nathan. Nabitawan naman kaagad ni Leo ang gold bar na hawak niya at hindi makakilos sa kinatatayuan. Kasalanan ko po. Ako pong nagplano ng lahat. Kaya ako pong parusahan niyo at pakawalan niyo na lang po sana ang mga kapatid ko. Agad na sabi ni Leo at mabilis na lumuhod. Nagulat naman sina Liam at Lily pero sumunod din sila sa ginawa ni Leo. Pasensya na po sa ginawa namin pero kailangan lang po kasi namin ng pera para sa mama namin. Kaya naisip po namin na subukan po na maghukay po sa bahay ninyo dahil po sa chismis na nagbaon po kayo ng ginto sa likuran ng bahay niyo. Agad na sabi rin ni Liam. Lumapit naman si Nathan sa mga bata. Ganun ba? Kung ganun bakit kayo nandito sa gilid ng bahay? Hindi naman dito likuran ng bahay ko Sabi naman ni Nathan. Wala naman po kasing normal na tawang maglalagay ng babalapo na bawal hawakan ng puno kaya kami rito naghukay. Paliwanag ni Leo. So sinasabi mo na hindi ako normal na tao? Tanong ulit ni Nathan. Hindi po sir, kakaiba lang po kasi yun, kaya kami nagtaka tsaka sumubok. Sabi naman ni Liam. Bumuntong hininga naman si Nathan. Sumunod kayo sa akin. Utos nga niya. Wala rin namang nagawa ang tatlo kundi ay sumunod kay Nathan papasok sa bahay nito. Alam niyo ba na hating gabi na? Ang babata niyo pa pero natuto na kayong maging akyat bahay at nagpahuli pa talaga kayo. Paninermon nga ni Nathan at nakaupo nga siya sa sofa sa sala habang nakaupo rin sa kaharap na sofa niya ang mga cute na triplets. Kasi po, kailangan na po kasi ni Mama. Sana mapatawad niyo po kami. Nakayuko namang sabi ni Leo. Sige, magpakilala kayo.
At sabihin niyo lahat sa akin, makikinig ako. Seryosong sabi ni Nathan. Si Leo naman ang nagsalita. Ako po si Leo. Ito naman po ang kapatid ko, si Liam, at ang bunso po na si Lily. Triplets po kami at mama namin si Mama Gwen. Kasalukuyan po kasi siyang nasa ospital ngayon at hindi namin alam, pero ang no-hospital lang po ay ang mga may sakit, diba? Narinig namin sa nurse ang tungkol po sa ginto. Kaya sumubok po kami para po sa mama namin. Pasensya na po talaga. Sabihin niyo na po lahat ng ipaparusa niyo at gagawin ko po lahat. Huwag niyo lang po sanang idamay ang kapatid at saka mama ko. At sana po, hindi po tumarating kay mama dahil baka po magkasakit siya lalo eh. Mahabang paliwanag naman ni Leo. Tinitigan naman ni Nathan ang tatlo habang nag-iisip. Nagkakilala na ba tayo? Paano yun nalaman ng bahay ko? At paano kayo nakapasok dito? Madalas po kami rito kapag po may tulong po na ibinibigay sa mga bata. Hindi pa po namin kayo nakikilala sa personal, pero nakita po namin ang mukha niya sa mga poster. Napasok naman kami dito dahil may butas po ang pader niyo at doon po kami dumaan. Sagot naman ni Liam. Medyo nagulat at namangha naman si Nathan. Ang bata niyo pa pero ang talino niyo na. Nakakamangha kayo at natutuwa ako dahil nahukay ninyo talaga ang ginto ko. Sinabihan ko na si Manong Joel tungkol sa butas sa pader, pero sako lang ay tinakip niya. Masyado kasi akong busy kaya hindi ko nagpagtuunan ng pansin yon. Sabi nga ni Nathan. Pero naglaan pa rin po kayo ng mahabang oras sa paglilibing niyo at paggawa po ng sign sa ginto. Biglang singit naman ni Lily. Natuwa naman si Nathan at bahagyang natawa. Nakakatuwa kayo kaya sige, palalampasin ko ang ginawa nyo. Nakikita ko rin na mabait naman kayo pero mali lang talaga ang ginawa nyong pagpasok dito nang walang pahintulot. Trespassing yun. Di bale, samahan niyo ako sa mama nyo at kakausapin ko siya. Susubukan kong tumulong sa inyo pero dapat mangako kayo na hindi nyo na ulit gagawin ang ginawa nyo ngayon, okay? Tila nagliwanag naman ang mga mukha ng triplets. Talaga po? Opo, susundin po namin ang sinasabi nyo. Kapag ginawa po namin ulit ito ay pwede nyo pong putulin ang mga kamay namin. Alang-alang sa mama namin kahit ano pong iutos nyo gagawin po namin. Taas noon namang sabi ni Leo. Ang babait nyo namang mga anak. Sigurado akong proud na proud sa inyong mama nyo. Ngayon, paano kayo uuwi na hindi nalalaman na nagbabantay sa inyo? Pwede niyo po kami yatid, malapit po sa amin at kami na po ang papasok sa bahay na hindi po napapansin po ni Aling Linda. Pero, paano niyo po kami matutulungan tungkol po kay Mama? Sad pa nga, nina Lily at Liam nang magkasunod. Napangiti si Nathan. Bumalik kayo rito bukas ng umaga at samahan niyo ako kung nasaan ang mama niyo. Nagsitanguan naman ang triplets. Gaya nga ng naisip ni Lily ay hinatid nga ni Nathan ang tatlo gamit ang kotse niya na distansya sa bahay ni Linda. Wala namang nakakita sa kanila dahil gabing-gabi na talaga. Nauna namang bumaba si na Leo at Liam mula sa backseat ng kotse. Thank you po, Sir Mayor. Ingat po kayo pa uwi. Nakangiti namang sabi ni Lily bago tuluyang lumabas ng kotse. Hindi naman maiwasan ni Nathan na mapangiti. Lalo na nang makita na tumakbo ang tatlo na magkahawak kamay papunta sa bahay ni Linda. Hindi mawala sa labi niya ang ngiti hanggang sa makauwi siya. Hindi niya alam pero kakaiba ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Nasasabik din siya magbukas dahil gusto niya na makita muli ang triplets. Kinabukasan, papasok na ang tatlo sa eskwela. Pero nagpumilit sila na lumiban sa klase para puntahan ang mayor. Nagtataka naman si Linda sa biglaang gusto ng mga bata. Pero hindi niya naman mapilit ang mga ito na pumasok kaya pinagbigyan na rin niya. Dahil baka makakatulong din sa kanila ang paghingi ng tulong sa mayor tungkol sa sitwasyon ni Gwen. Pagdating nila sa bahay ng mayor ay nadatnan nila ito. Hindi naman nagpahalata si Nathan na alam na niya ang nangyayari at pinakinggan ng pabor na hiling ni Linda. Pagkatapos mag-usap,
ay nagpasama rin si Nathan papunta sa hospital kung nasaan si Gwen. Curious din kasi si Nathan na makilala ang mama ng triplets, kung anong klaseng tao ito at kung kilala ba niya ito dahil pamilyar sa kanya ang pangalan. Ang mabuti pa, ikaw na lang muna ang pumasok. Maghihintay na lang kami ng mga bata rito sa labas. Sabi nga ni Linda na hindi naman kinontra ni Nathan. Pumasok na nga rin siya sa loob at nakita ang nakahigang babae sa hospital bed. Kapwa sila nagulat nang makilala ang isa't isa. Nathan? Anong ginagawa mo rito? Gulat at kinakabahan na tanong ni Gwen. Ikaw ang mama ng triplets? Nagkaanak ka? Nag-asawa ka ba? Sunod-sunod na tanong nga ni Nathan at tuluyang lumapit kay Gwen. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Gwen, nag-iisip siya ng isasagot. Anong sinasabi mo? Nakilala mong mga anak ko? Pabalik na tanong naman ni Gwen, na parang kinakabahan. Umupo naman si Nathan sa may upuan sa tabi ng kama ni Gwen. Oo, naging akyat bahay sila para makatulong sa'yo. Mabuti na lang talaga at bahay ko ang napasok nila dahil baka may masamang nangyari kapag sa iba pa. Sabi naman ni Nathan na mababanaag naman talaga ang concern sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Gwen sa narinig niya mula kay Nathan. Huwag kang mag-alala dahil ayos na sila. Nakikita ko namang mabait sila kaya gusto ko silang tulungan at napunta ako rito ngayon. Kamusta ka na? Halos 7 taon na rin. Simula nang maghiwalay tayo. Dagdag pa nga ni Nathan. Hindi naman umimik si Gwen at wala siyang masabi. Galit ka pa rin ba dahil mas pinili ko ang karera ko kesa sa'yo? Pinagsisihan ko na yun. Kaya sana patawarin mo na ako. Nangyari na ang nangyari, Nathan. Naka-move on na rin naman ako nung lumuwas ako ng Manila. Kababalik ko lang rito nung nakaraang buwan. Sabi naman ni Gwen. Kung ganoon, ano ba talagang nangyari sa'yo? Tanong ulit ni Nathan. Hindi naman sumagot si Gwen. Pasensya ka na. Hindi na kita tatanungin pa. Nandito naman ako para tulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo hanggang sa makakaya ko. Seryosong sabi ni Nathan. Hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi ko kailangan na magkaroon ng utang na loob sa'yo. Hayaan mo na ako at lumayo ka sa mga anak ko. Seryoso pa ring sabi ni Gwen sa katinignan si Nathan sa mata. Bumuntong hininga naman si Nathan. Hayaan mo na lang ako na tulungan ka ngayon. Huwag mo nang pataasin pa ang pride mo dahil mas importante na gumaling ka para sa mga anak mo. Kahit para sa kanila lang. Kailangan kanila. Sad nga ni Nathan. Hindi naman nakasagot si Gwen dahil tama nga naman talaga si Nathan. Hindi niya dapat pairali ng pride niya dahil bukod sa kapakanan niya ay kailangan rin siya ng mga anak niya. Kailangan niyang tanggapin lahat ng tulong na dumating sa kanya kahit dignidad niya ang kapalit nito. Ilista mo na lang ang gagastusin mo dahil babayaran ko yun paunti-unti. Paggaling ko. Naiintindihan naman ni Nathan si Gwen at kilala niya ito kaya mabilis siyang tumango. Sige. Isasali ko rin sa listahan ng interes para wala ka ng problema. Hahayaan kitang bayaran ako sa kahit anong paraan at anong oras. Hindi naman kita mamadaliin, kaya wag ka nang maproblema pa. Sambit naman ni Nathan. Hindi na nga nakapagsalita pa si Gwen kaya tumayo na nga si Nathan dahil aasikasuhin niya ang bill at iba pang kailangan ni Gwen sa ospital. Bago tuluyang lumabas sa kwarto at nilingon na muna niya si Gwen. Masaya akong bumalik ka, Gwen. Wala akong biro. Masaya talaga ako, masaya ang puso ko na makita ka ulit. Makahulog ang sabi ni Nathan bago tuluyang binuksan ang pinto at lumabas. Inasikaso rin ni Nathan ang mga dapat asikasuhin sa ospital para masiguro ang paggaling ni Gwen. Nagpasalamat naman ang husto si Linda sa tulong niya, lalo na ang triplets na masaya siyang niyakap. Nanatili namang si Nathan sa ospital habang pinagmamasdan ng mga bata na inaalagaan ng gusto si Gwen. Siya munang nagbabantay habang si Linda naman ang umuwi para kunan ng gamit si Gwen dahil matatagalan pa ito sa ospital. Hindi mo na naman kailangan kaming bantayan.
May mga nurse naman na pwedeng makatulong sa amin dito. Pwede ka nang umalis. Biglang sabi ni Gwen. Tinataboy mo na naman ako agad. Actually, may gusto rin sana akong sabihin. Hindi kasi masabi ni Aling Linda. Kaya ako nang magsasabi. Sabi naman ni Nathan. Ano yun? Tumayo si Nathan mula sa sofa. Saka lumapit kay Gwen. Naglalaro naman. Sa sulok ang triplets kaya malayo ito kay Gwen. Nahihiya siyang sabihin na hindi niya kayang alagaan ng mga bata. Kung gusto mo, kaya ko silang alagaan pansamantala sa bahay. I mean, may mag-aalaga sa kanila sa bahay kahit na busy ako. Hindi na. Ako nang bahalang mga problema noon. Hahanap na lang ako ng mag-aalaga sa kanila. Mabilis namang sabi ni Gwen na siyang ipinagtaka ni Nathan. Marami ka pang iisipin kung sa iba mo sila ipapalaga. Tungkulin ko rin naman na tumulong sa mga mamamayan ko, kaya wag mo na akong tanggihan pa. Seryoso namang tinignan ni Gwen sa Nathan. Bakit mo pa pinipilit na tulungan ako? Sinabi ko na ayos lang, di ba? Wag mo nang pakialaman pa ang mga anak ko. May diin na sabi ni Gwen. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? May tinatago ka ba sa akin? Tanong naman ni Nathan dahilan para magulat saglit. Si Gwen. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Gwen? Tanong niya ulit. Ano naman ang tinatago ko sa'yo? Huwag mo nga akong pag-isipan ng hindi maganda. Ayoko lang talaga ng magkautang na loob sa'yo. Kung pinipilit mo pa rin ang pagiging mabait mo, gawin mo ang gusto mo kung papayag ang triplets. Siguraduhin mo lang na walang mangyayari sa kanilang masama. Seryoso namang sabi ni Gwen. Saka iniwas na nga lamang ang tingin kay Nathan. Payag sila. Desisyon mo na lang naman ang hinihintay. Sabi naman ni Nathan saka bumalik sa sofa. Hindi na rin nagsalita si Gwen. Nag-iisip kasi siya ng husto at kinakabahan siya sa mga pwedeng mangyari. Tiningnan niya ang mga anak niya at hindi niya maiwasan na malungkot para sa mga ito. Mula sanggol pa lang, hanggang ngayon ay hindi kailanman nagbanggit ang mga ito o naghanap ng papa. Akala ni Gwen, ayos iyon pero sa totoo pala ay nasasaktan siya. Alam niya ang pakiramdam ng walang ama pero maswerte siya dahil nagkaroon pa rin siya kahit maaga lang itong nawala sa mundo. Nilingon naman ni Gwen ang kinaroroonan ni Nathan at nakitang nakatingin ito sa triplets. Makikita sa labi nito ang ngiti habang pinapanood ang mga bata. Alam ni Gwen na lahat ng sekreto ay mabubulgar din sa huli at inaasahan na niya iyon tungkol sa tunay na ama ng triplets. Pero gulong-gulo pa rin siya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag lumabas nga ang katotohanan. Matapos ang ilang oras ay dumating din si Linda. Nag-usap naman sila ni Gwen na pansamantala munang makikituloy ang triplets sa bahay ni Nathan. Nangako naman si Nathan na ipapadala niya ang triplets sa hospital para makasama si Gwen kapag wala itong pasok at kapag may free time. Wow, ang ganda po talaga ng bahay niyo, Sir Mayor. Hindi po ako makapaniwala na titirak po kami rito. Excited nga na sabi ni Liam nang makapasok nga sila sa bahay ni Nathan. Huwag niyo akong tawaging Sir Mayor, nakakailang yun. Tawagin niyo na lang akong tito. May ngiting sabi naman ni Nathan. Sige po, tito. Sabi naman ni Liam. Siya nga pala si Manang Delia. Siyang makakasama niyo rito sa bahay, sabihin niyo lang sa kanya lahat ng kailangan niyo at ibibigay niya. Pagpapakilala nga ni Nathan sa kasambahay niya. Sila na po ba ang triplets? Naku, ang cute po nila, sir. Pero pansin ko lang po kamukha niyo silang tatlo nung bata po kayo. Pabulong naman na sabi ni Delia kay Nathan. Sa tingin niyo po? Tanong nga ni Nathan at tumango naman nang sigurado si Delia. Bago kayo pumunta ng kwarto niyo, may gusto sana akong itanong sa inyo. Seryosong sabi naman ni Nathan sa triplets. Napakunot noo nga ang tatlo. Ano po yun? Tanong nga nila pabalik. Ano ang pangalan ng papa niyo? At nasaan na siya? Bakit hindi sila magkasama ng mama niyo? Sunod-sunod na tanong nga ni Ethan. Hindi po namin alam at hindi po namin tinanong si mama tungkol po doon eh. Ayaw po namin na maguluhan o masaktan siya.
Kaya hihintayin na lang po namin na kusa po siyang magsabi sa amin. Sagot naman ni Leo. Dahan-dahan namang tumango si Nathan. Ilang taon na nga ulit kayo? Tanong nga ulit niya. 7 years old na po kami next month. Sagot ulit ni Leo. Sige. Manang, pakihatid na nga sila sa magiging kwarto nila. Utos naman ni Nathan kay Delia na sinunod naman ito. Matapos makaakyat ang mga bata sa ikalawang palapag, kung nasaan ang mga kwarto, ay agad namang napaisip si Nathan. Posibleng totoo ang iniisip niya na siya ang ama ng triplets, lalo na't may nangyari naman talaga sa kanila ni Gwen noon pa. Pero kung totoo nga, ang hinala niya, may lakas pa kaya siya ng loob na bumawi sa mga ito? Papayag pa kaya si Gwen na maging parte siya sa buhay ng triplets? Napabuntong hininga naman si Nathan at napailing-iling. Kailangan niyang makausap ulit si Gwen tungkol sa hinala niya para malinawan siya. Nagdesisyon naman siya na magpahinga na muna dahil marami na ang nangyari sa araw na ito. Bukas na lang ulit niya ipagpapatuloy ang pag-iisip. Kinabukasan, maagang nagising ang triplets para pumasok. Hindi naman nila naabutan si Nathan dahil umalis ito ng maaga. May inasikaso itong importante. Si Delia na ang nag-asikaso sa kanila at hinatid naman sila ni Manong Joel na nakakotse na siyang driver ni Nathan kapag kinakailangan. Hardinero rin ito sa bakuran ng bahay ni Nathan at asawa naman nito, si Delia. Wow, Leo! Nakakotse na kayo ha! Yumaman ba kayo bigla? Bungad na sabi ng kaklase ng triplets na si Jonard. Hindi, Jonard. Nakatira lang kasi kami ngayon kay Tito Nathan at sa kanya po yung kotse. Sabi naman ni Liam. Huwag ka nga magkwento muna ng mga nangyari sa atin, Liam. Kailangan muna nating itahimik ang bibig natin. Saway naman ni Leo. O bakit naman? Baka nahihiya lang kayong sabihin na nagsisinungaling kayo at talagang magnanakaw ang totoong papa niyo. Kaya nagkakotse kayo. Sabi naman ni Kyle na siyang madalas kinukutya ang triplets. Hindi totoo yan. Hindi mo kilala ang papa namin kaya bawiin mo ang sinabi mo. Pasigaw naman na sabi ni Lily. Ano? Bakit ko naman babawiin saka sinisigawan mo ba ako? Ako kaya ang apo ng principal dito. Taas noong sabi naman ni Kyle. Sakay tinulak nga nang napakalakas si Lily dahilan para mapaupo ito sa semento. Mabilis naman na gumanti si Leo at tinulak nga si Kyle kaya napaupo rin ito sa semento. Ilang sandali lang ay bigla namang umiyak si Kyle at may dumating na guro. Ano na namang kaguluhan to? Pumunta kayo sa principal office. Sabi nga ng guro. Wala namang nagawa ang triplets, kung di ang sumunod sa triplets. Sinabi naman ng tatlo ang detalye ng buong nangyari sa hallway, pero nagdadalawang isip naman na maniwala sa kanila ang principal. Nagdesisyon ito na tawagan ang mama nila. Umiyak naman si Lily at Liam. Ayaw nila na mag-alala pa ang mama nila sa nangyari. Matapos ang ilang sandali ay dumating din naman ang hinihintay nila. Anong nangyari? Bakit sila nandito? Seryosong tanong ng kakapasok lang na si Nathan. Tito Nathan! Sigaw na sabi naman ni Lily habang umiiyak saka lumapit kay Nathan. Kinarga naman ni Nathan si Lily. Mr. Mayor, magandang umaga. Anong pakay niyo at nandito po kayo sa opisina ko? Nagugulahan pero nakangiti rin na sabi ng principal. Nandito po kami kasi binuli kami ng apo niya. Tinulak niya si Lily kanina kaya naitulak ko rin si Kyle. Ako na lang parusahan niyo. Bigla namang sabi nga ni Leo. Bully? May bully na rito kahit ang babata pa ng mga estudyante niyo? Anong klaseng pamamalakad to, Mr. Principal? Tanong nga ni Nathan. Nagkamali po kayo ng pagkakaintindi. Hindi po ganun yun. Depensa naman ng principal. So sinasabi niya na nagsisinungaling ang triplets? Ang mabuti pa, papaimbestigahan ko yan dahil baka marami pang batang nadadamay sa pambubuli rito. Seryoso namang sabi ni Nathan. Pero kontrolado ko na po lahat dito. Huwag niyo na pong alalahanin. Kaya kong ayusin ito na sa magandang usapan. Kinakabahang sabi ng principal.
Ako ang guardian ng triplets. At alam ko ang karapatan ko rito. Huwag niyong isali ang ibang posisyon ko rito. Guardian lang nila ako. Paglilinaw nga ni Nathan. Ang mabuti pa ay pag-usapan natin ito ng maayos. Sa ngayon ay uuwi ko na muna ang mga bata. Dagdag pa nga ni Nathan. Mabilis naman na sumang-ayon ang prinsipal at pinaingat si Nathan sa pag-uwi. Ibinaling naman ng prinsipal ang atensyon sa apo niya at tinanong kung ano ba ang buong nangyari. Dahil sa takot at bata ito, ay umamin din naman ito sa buong nangyari. Problemado naman ang prinsipal kung ano ang mukhang ihaharap niya kay Nathan, pero nagtaka rin siya kung paano ito naging guardian ng triplets. Dinala naman ni Nathan ang triplets kay Gwen. Kahit ayaw na sana niyang sabihin kay Gwen ang nangyari dahil mag-aalala lang ito, hindi niya naman napigilan ng triplets na magsumbong, kaya hinayaan na lang niya. May karapatan din naman si Gwen na malaman ang nangyayari sa triplets. Mama, nasan po ba kasi ang papa namin? Tanong nga ni Lily na nagpahinto kay Gwen. Buhay pa po ba siya? Tatanggapin po namin kung wala na siya. Kailangan nang magpahinga ni Mama, Liam at Lily. Huwag niyo muna siyang tanungin yan. Sagutan naman ng triplets. Pero bakit hindi na lang niya tayo sagutin, kuya? Naiiyak naman na sabi ng babae. Leo, dalhin mo muna ang kapatid mo sa labas. Magpatulong kayo sa guard na makabili ng pagkain, kakausapin ko lang ang mama niyo. Sabi naman ni Nathan. Wala rin namang nagawa sina Lily at Liam kung hindi ang sumunod sa sinabi ni Nathan. Lumabas na nga rin ang triplet sa kwarto habang si Gwen naman ay nakatulala at hindi alam kung ano ang gagawin. Magsabi ka ng totoo. Ako ba ang papa nila? Biglang tanong nga ni Nathan nang makalapit kay Gwen. Tinignan naman ni Gwen si Nathan at nakitang seryoso itong nakatingin sa kanya. Bakit mo naman naisip ang bagay na yan? Pabalik na tanong nga ni Gwen. Ipagpapatuloy mo pa rin ba yan? Kung talagang paninindigan mo na hindi ako ang papa nila, hayaan mong magpa-DNA test kami ng mga bata. Gusto nila na malaman kung sino ang papa nila at gusto ko rin malaman kung ako ba yun o hindi. Wala namang mawawala sa'yo kung hindi nga ako ang papa nila. Seryosong saad naman ni Nathan. At kapag ikaw nga ang papa nila, may mawawala sa akin? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Saad nga ni Gwen. Oo. Mawawalan ka ng paghihirap dahil pananagutan ko sila at babawi ako sa kanila. Gusto kong magpa-DNA test para makasigurado pero bago yun, gusto ko rin munang malaman sa'yo ang katotohanan ngayon mismo. Iniwas naman ni Gwen ang tingin niya kay Nathan. Ang ganda talaga ng timing mo no? Ngayon pa talaga na may sakit ako at hindi ako makalaban para sa mga anak ko? 7 taon. 7 taon akong naghirap at pinilit na binuo ang sarili ko para sa mga anak ko. Gusto ko silang bigyan ng magandang kinabukasan mag-isa pero ganun ba talaga ako? Katalunan masyado? Talaga akong pinapahirapan ng mundo. Pinipigilan naman ni Gwen ang sarili na maiyak at nagpatuloy na nga sa pagsasalita. Oo, anak mo nga sila. Masaya ka na? Sige na, magpakaama ka na sa kanila dahil yun ang hindi ko naibigay sa mga anak ko. Ayoko maging masamang ina, pero hindi mo ako masisisi. Naipagkait sila sa'yo. Pinili mo ang karir mo kaysa sa akin at sobrang sakit noon. Sana hindi mo gawin yun sa kanila. Hindi naman kagad nakapagsalita si Nathan. Alam kong huli na, pero patawad Gwen. Sa 7 taon na nawala ka, ay sobrang nagsisi ako at nagdusa. Maniwala ka naman. O hindi, sinubukan kong lapitan ka at hanapin pero pinili ko na magsisi. Hindi ko alam na may anak pala tayo at mas nagdusa ka kaysa sa akin. Patawarin mo sana ako at hayaan mo rin sana ako na bumawi sa inyo. Puno nga ng sinseridad na sabi ni Nathan. Gawin mo ang gusto mo. Hindi kita pipigilan. Pabulong na sabi naman ni Gwen. Alam ni Nathan na hindi magiging madali ang lahat, pero gagawin niya ang makakaya niya makuha lang ang pagpapatawad ni Gwen sa kanya. Hindi muna nila pinaalam sa triplets. Ang katotohanan ay nagsagawa muna ng DNA test. Hindi naman nagtagal
lumabas din ang resulta at positive nga ito. Dahan-dahan namang pinaliwanag ni Gwen sa mga anak ang nangyari sa pagitan nila ni Neita at sinabi na may hindi sila pagkakaintindihan, na hindi basta-basta maayos, pero magkakasundo pa rin sila pagdating sa kanila. Wala namang kalagyan ng saya sa puso ng triplets na makilala ang tunay nilang papa, ganon din si Nathan. Hindi ring galit ang mga bata o sinisiman lang kahit kaunti si Gwen sa desisyon nito na itago ang katotohanan. Ang importante lang sa triplets ay sinabi pa rin ni Gwen sa kanila ang totoo at ngayon ay mabibigyan na sila ng pagkakataon na makasama ang papa nila. Good news! Pwede ka nang umuwi, Mrs. Gwen. Kailangan mo lang i-take ang gamot mo at tuloy-tuloy na ang paggaling mo. Masayang balita na sabi ng doktor. Hindi naman makapaniwala si Gwen sa narinig niya at hindi maiwasan ang mapaiyak dahil sa tuwa. Naroon naman si Nathan na nagpapasalamat din sa doktor. Nangako kasi siya na babantayan si Gwen hanggang sa gumaling ito at hindi rin siya napigilan ni Gwen sa kagustuhan niyang iyon. Sigurado akong matutuwa ang mga bata. Mahalagaan ko na ulit sila. Masayang sabi ni Gwen. Sa bahay ko na kayo tumira para mas maalagaan ka doon at makasama ko naman ang mga anak natin. Huwag ka mag-alala. Hindi ito magiging utang na loob sa akin. Isipin mo na bayad ko ito sa pagsasakripisyo mo sa pag-aalaga sa mga anak natin. Sabi naman ni Nathan. Magsasalita na nga sana si Gwen nang unahan naman siya ni Nathan. Sinabi mo na gawin ko ang gusto ko, kaya sumang-ayon ka na sa akin. Sisiguraduhin ko naman na mapapabuti kayo sa bahay ko. Sad nga ni Nathan. Hindi na lang nagsalita si Gwen dahil may punto rin naman ang sinasabi ni Nathan. Nitong mga nakaraang araw ay nakikita rin niya na hindi naman nagbago ang pagiging mabait at mapag-alaga ni Nathan. Matapos ang ilang sandali ay dumating naman si Linda at ang triplets na sinundo niya sa paaralan. Masaya ang lahat sa balita na makakalabas na ng hospital si Gwen. Dahil may tiwala naman si Gwen kay Linda at naging ikalawang ina na rin niya, ito ay kinausap niya ito at pinaliwanag ang buong katotohanan tungkol kay Nathan na siyang tunay na ama ng triplets. Kung gano'n ay payag ka na sa bahay niya titira? Hindi naman sa ayoko sa gano'n pero saksi rin ako na nasaktan ka ng husto, Gwen. Wala akong angal sa mga bata pero ikaw? Kaya ba ng puso mo na tumira sa iisang bubong kasama si Nathan? Kahit na mayor pa siya rito, sa atin ay mas kakampihan kita. Buong pusong sabi ni Linda. Sila lang dalawang nasa kwarto dahil umalis si Nathan kasamang triplets para bumili ng mga kain nila. Naiintindihan ko po na concerned kayo, pero kilala niyo rin po ako. Hindi na ako nagpapadala pa sa mga hindi magagandang nangyayari sa akin. Marunong na akong lumaban at tumayo. Ayoko naman na mahiwalay sa mga anak ko at gusto ko rin na mas maintindihan si Nathan ngayon. Pagod na akong masaktan, Aling Linda. Gusto kong matuto na magpatawa dahil natanggap ko na naman ang lahat. Ngumiti naman si Linda sa katumango. Susuportahan kita sa desisyon mo. Palagi akong nandito sa tuwing kailangan mo ng tulong o makakausap. Sundin mo kung anong desisyon na gusto ng isip at puso mo. May ngiti namang sabi ni Linda. Tumango naman si Gwen at nagpasalamat ng husto kay Linda sa lahat. Hindi nila naiwasan na maging emosyonal hanggang sa niyakap din nila ang isa't isa. Ilang sandali lang ay bumalik din naman sina Nathan. Nakita ni Gwen ang saya sa mukha ng triplets habang kasama si Nathan, kaya napapangiti na lang din siya. May tiwala rin naman siya na kahit ano man ang gawin ni Nathan ay hindi nito matutumbasan ang pagmamahal niya sa mga anak bilang ina ng mga ito. Matapos ma-discharge si Gwen ay umuwi na rin siya kasama ang mga bata sa bahay ni Nathan. May mga pinagbabawal ang doktor sa kanya na pagkain at kailangan niya na regular na inumin ang gamot niya. Makakakilos pa rin naman siya
Bilang normal na tao kaya, masaya talaga siya. Welcome sa bahay ko. Iisa nga pala ang kwarto ng triplets. May bakante sa tabing kwarto nila at doon ka mananatili. Sabi nga ni Nathan nang makapasok sila sa bahay niya. Excited naman na hinila ng triplets si Gwen papunta sa magiging kwarto niya. Inikot naman niya ang tingin sa paligid. Walang masyadong nagbago sa bahay ni Nathan. Pareho lang din sila na wala ng mga magulang at si Nathan naman ang sumunod sa dad niya sa pagiging mayor sa municipality nila. Ayaw ni Gwen sa politika kaya sila naghiwalay noon. Ayos lang ba sa iyo ang kwarto mo? Tanong nga ni Nathan nang marating nila ang magiging kwarto ni Gwen. Oo salamat. Tanging sabi naman ni Gwen. Inilagay niya sa loob ang mga gamit niya at nagpa siya nang mamaya na nga ito ayusin. Bumaba rin sila sa sala. Kapag may kailangan ka, lapitan mo lang si Manang Delia. Kilala mo na naman siya, di ba? Sabi nga ni Nathan. Ilang sandali lang ay nagpakita rin naman si Manang Delia na galing sa swimming pool naglilinis. Agad siyang natuwa nang makita si Gwen. Gwen, bumalik ka at masaya akong makita ka ulit. Naku, na-miss talaga kitang bata ka. Masayang sabi ni Delia sa kaniyakap ng mahigpit. Si Gwen, na-miss ko rin po kayo, Manang. Sabi naman ni Gwen at niyakap ito pabalik. Kumawala naman si Delia sa yakap. Hindi talaga ako makapaniwala na anak niyo ni Nathan ng triplets. Masaya ako na pinili niyong magsama ngayon. Sana ay maging maayos kayo ulit at magkabalikan para sa mga bata. Sabi nga nito. Hindi naman na nagsalita si Gwen at ngumiti nga lang ng tipid. Nagpaalam naman si Delia na magluluto na nga muna siya ng hapunan sa kusina. Sumama naman si Gwen para makatulong habang si Nathan naman ay sinama ang triplets dahil bibili daw ng desserts. Kamusta ka na, Gwen? Nasabi nga ni Nathan sa akin lahat at sigurado akong hindi naging madali sa'yo lahat. Sana pagbigyan mo ulit ng pagkakataon si Nathan dahil talagang nagbago na siya at matagal ka na niyang hinintay na bumalik. Biglang sabi nga ni Delia habang naghihiwa ng gulay. Nagiging maayos naman po ako sa kabila ng lahat dahil kasama ko nga mga anak ko. Naintindihan ko po ang pagiging concern ninyo pero hayaan niyo po muna akong makapag-isip. Sabi naman ni Delia, naiintindihan kita. Ano man ang maging desisyon niyo ay susuportahan ko kayo, isipin niyo rin ang kapakanan ng mga bata. Ngumiti naman si Gwen sa katumango. Nagpatuloy na sila sa ginagawa hanggang sa natapos din sila. Nagpahinga naman muna si Gwen sa sofa sa may sala habang hinihintay ang pagdating ng mga anak. Matapos ang ilang minuto ay dumating din naman ang mga ito at dumiretso ang mga ito sa kusina dahil may dala itong pagkain. Susunod sana si Gwen nang makita si Nathan na papalapit sa kanya at may dalang bouquet ng rose. Para sa'yo, bigay ko as celebration gift dahil nakalabas ka na ng ospital. Sabi nga ni Nathan sa bayabot ng bulaklak. Nagdadalawang isip man ay kinuha na lang din iyon ni Gwen dahil hindi naman tuluyang naging bato ang puso niya. Kasalukuyan niyang binibigyan ng pagkakataon ng sarili na intindihin lahat-lahat. Nagdesisyon siya na hindi na ulitin ang ginawa niya noon. Napagtakas sa problema niya, gusto niya na harapin na anuman ang mangyayari ngayon. Tatanggapin ko lang to dahil nakatingin ng mga bata. Pabulong na sabi nga ni Gwen. Sabay naman sila ni Nathan na napatingin sa may pinto ng kusina at nakita ang triplets na aliw habang nakatingin sa kanila. Magkakabalikan na po ba kayo at magiging happy family na po ba tayo? Tanong nga ni Lily habang hawak-hawak ang isang unicorn stuffed toy na binili ni Nathan sa kanya kanina lang. Gabi na kaya kumain na kayo. Ano bang pinambili nyo? Pag-ibangan ni Gwen, napasimangot na nga lamang si Lily at hindi na nga rin nagsalita pa. Iniwan muna ni Gwen
ang bulaklak sa sofa bago pumasok sa kusina. Sabay na rin silang kumain lahat kasama sina Delia at Joel. Masaya silang nagkwentuhan at masaya si Gwen sa nararanasan niya. Unti-unting naiibsan ang pag-aalala niya sa mga bagay-bagay at natututunan na niyang ngumiti kahit kasama si Nathan. Gising ka pa pala. Tulog na ba ang mga bata? Tanong nga ni Nathan na nasa kusina at nagkakape. Oo. Bumaba lang ako para magtimpla ng gatas dahil hindi ako makatulog, sabi naman ni Gwen. Malalim na ang gabi at mukhang sila na lang dalawa ang gising. Malapit ng eleksyon. Kaya ka ba busy na busy? Biglang tanong nga ni Gwen habang nagtitimpla ng gatas. Oo, pero hindi na ako tatakbo. Simpleng sagot naman ni Nathan dahilan para matigilan si Gwen. Hindi ka tatakbo? Bakit naman? Hindi ba't pinili mong maging parte ng politiko noon pa man? Nagtatakang tanong ni Gwen. Sagot naman ni Nathan. Oo, nung una yon. Parte talaga sa mga plano ko na sumali sa politiko pero sa una lang dahil mas plano ko na talagang magtayo ng negosyo sa city sa kaiwan ng politiko. Agad namang naguluhan si Gwen, kaya hindi na nga siya nakapagsalita pa. Tinignan siya ni Nathan at nagabot ang tingin nila. Hiniling ni Dad noon na sumunod ako sa yapak niya, pero nag-usap kami ng gusto. Susundin ko siya pero mas susundin ko naman ang pangarap ko. Ang pinakamalaking pagkakamali lang na pinlano ko ay hindi kita sinabihan noon ng maaga. Nagsisi ako ng gusto. Pero tinanggap ko rin ang lahat at pinili na magdusa. Alam ko kasi na mas mapapahamak ka kapag nanatili ka sa akin noong mga panahong yun. Kung ganun ay nalaman mo ang tungkol sa ilang blackmails na natatanggap ko noon, marami ang nagbanta sa buhay niyo at natakot ako lalo na't nalaman ko na buntis na ako noon kaya ako lumayo sa'yo. Sabi nga ni Gwen. Ngumiti naman si Nathan. Mabuti na lang at tama ang hula ko sa ginawa mo. Kaya kahit kailan ay hindi ko nagawang magalit sa'yo. Kahit na tinago mo pa sa akin ang anak ko. Tama lang ang ginawa mo noon, Gwen. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na mangyari ulit. Makuhulog ang sabi nga ni Nathan. Hindi naman makapaniwala si Gwen sa mga narinig niya kay Nathan. Wala siyang nasabi at may parte sa sarili niya na nahihiya at nakukonsensya sa nangyari. Akala niya ay kasalanan ni Nathan lahat, na may mas kasalanan na nagawa si Nathan, pero siya pala talaga ang may kasalanan. Naging duwag siya at iniwan si Nathan. Huwag mo nang alalahanin yun. Nangyari nang nangyari. Tanggapin na lang natin. May ngiti namang sabi ni Nathan. Saka binalik ang atensyon sa laptop niya. Ininom naman ni Gwen ang gatas na tinimpla niya at lumalamig na nga ito. Ano nang balak mo ngayon? Umaasa ka ba na magkakabalikan tayo? Biglang tanong nga ulit ni Gwen habang nakatingin sa hawak niyang baso. Sa'yo manggagaling ang desisyon tungkol dyan, Gwen. Ang role ko lang ay ang bumawi sa lahat ng pagkukulang ko, hindi lang sa mga anak natin kundi pati na rin sa'yo. Sagot ni Nathan. Hindi naman nagsalita pa si Gwen at nilagay na sa lababo ang baso niya. Naglakad na rin siya pabalik sa kwarto niya at iniwan si Nathan sa kusina. Punong-puno ng tanong ang isip niya at hindi niya alam kung saan kukuha ng sagot. Naliliwanagan siya sa mga nangyari sa kanila noon ni Nathan, pero naguguluhan din siya sa pwedeng mangyari sa hinaharap. Sa pag-iisip niya ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, araw ng Sabado at walang pasok ang triplets. Nagdesisyon naman si Nathan na makipagbonding sa mga anak at nag-swimming sila sa pool na nasa gilid lang ng bahay ni Nathan. Si Delia naman ang naghanda ng snacks habang si Gwen ay nakaupo lang sa isang upuan sa gilid ng pool at pinagmamasdan ng nag-i-enjoy na mga anak kasama si Nathan. Mama, maligo ka na rin. Sumali ka na po sa amin. Ikaw nga ni Lily. Ngumiti naman si Gwen
at pinilit din ni Leo at Liam. Wala rin namang nagawa si Gwen kung di ang makisali na sa trip ng triplets. Naghubad din siya at tanging 2 piece lang ang natira. Napatitig naman ng husto sa kanya si Nathan. Papa, baka tumulo po ang laway mo. Ang ganda po ni Mama, no? Magbalikan na po kasi kayo para maging complete family na po tayo at happy family. Sigaw pa nga ng triplets. Napangiti naman si Nathan. Talaga? Gusto nyo kami na magkabalikan ng mama nyo? Tanong pa nga nito. Kung saan magiging masaya po si Mama, doon po kami. Sabi nga ni Leo. Ngumiti naman si Nathan at ginulo ang buhok ni Leo. Napaka-matured na talaga nitong mag-isip at talagang mahal na mahal nito ang mama niya. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ni Gwen nang makalapit nga sa mga anak. Imbis na sagutin, ay winisikan siya ng tubig ng 3 hanggang sa naging laro ito sa triplets. Nakisali na rin si Nathan. Tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila hanggang sa medyo napagod na at huminto rin sila. Sakto namang dumating ang snacks kaya dali-daling lumapit ang mga bata kay Delia. Ang saya nilang tignan, no? Biglang sabi nga ni Nathan. Oo nga eh. Ngayon ko lang sila nakita na ganyan kasaya. Pagsang-ayon naman ni Gwen. Mabuti naman at masaya sila nakasama ako. Oo nga pala. Sa susunod na linggo na ang alis natin papunta sa syudad. Gusto ko na magsimula ulit sana tayo kasama ang triplets. Tiningnan naman ni Gwen si Nathan. Sang-ayon siya sa plano nito na lumipat sa syudad dahil gusto rin niya na magsimula. Graduated student naman si Gwen at medyo mataas ang kursong nakuha niya. Pero hindi lang niya nagamit noon dahil ayaw niyang magtrabaho ng husto habang napapabayaan ang mga anak. Ngayon na may mas marami na siyang oras dahil kay Nathan gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili. Kung anong magiging desisyon ng triplets, sasama ako sa kanila. Hindi ko hahadlangan ang desisyon nila na makasama ka, lalo na't hindi mo napagmasdan ang paglaki nila. Ang unang salitang binigkas nila at ang unang lakad nila. Makahulugang saad naman ni Gwen. Ngumiti naman si Nathan sa katumango. Nagpatuloy naman ang swimming nila hanggang sa pinahon din ni Gwen ang mga bata para maiwasan na magkasakit dahil sa matagal na pag-swimming. Napagod naman ang mga ito at nagdesisyon na magpahinga rin. May inasikaso naman si Nathan sa laptop niya sa kwarto habang si Gwen ay nagpahinga na rin kahit hapon pa. Hindi naman siya natulog, nagbabasa lang ng libro na nakita niya sa kwarto. Sa kabilang banda, mula sa kwarto ng triplets, ay binanap niya si Delia sa baba para sana makahingi ng tubig pero wala siyang nadatnan na tao sa sala. Nagdesisyon naman siya na lumabas hanggang sa sinadala siya ng mga paa sa labas. Bata, lapit ka dito dali, sabi ng isang lalaki na nasa may gate ng bahay. Nagtataka man ay lumapit naman si Lily. Po, sino po kayo? Inosenteng tanong niya habang mahigpit na niyakap ang unicorn na stuffed toy niya. Kilala mo ba ang mayor dito? May nakapagsabi na may anak daw siya. Ikaw ba yun? Tanong ng lalaki. Dahan-dahan namang tumango si Lily. Bago pa nga siya makakilos, ay nanlaki ang mga mata niya. Nang bumukas ang gate at mabilis nga siyang hinila ng lalaki sa katinakpan ng bibig niya. Sino kayo? Ano ginagawa niyo sa kapatid namin? Bigla namang sigaw ni Liam. Sa kasama nga, tatakbo na nga sana sila papasok ng bahay nang may sumulpot naman na 2 lalaki at nilapitan sila sa katinakpan ng bibig. Diyos ko, anong ginagawa niyo? Natatarantang sigaw ni Delia at pilit na pinigilan ang mga lalaki pero malalakas ang mga ito. Naramdaman na lang niya ang isang matulis na patalim na sumaksak sa tagiliran niya dahilan para mapaupo siya. Nakamasid lang siya sa papaalis na mga lalaki na karga-karga ang triplets sa isang puting van. Sumigaw naman ng paulit-ulit si Delia ng tulong. Ilang sandali lang ay narinig naman siya
Nang pababa na si Gwen at mabilis siyang nilapitan. Anong nangyari, Manang? Gulat na tanong naman ni Gwen na nakatingin sa tagiliran ni Delia kung saan may umaagos na dugo. Gwen, ang mga bata, may mga hindi kilalang lalaki na dumukol sa kanila. Hanapin mo sila. Medyo nahihirapang sabi ni Delia. Mabilis naman na tinawag ni Gwen si Nathan at Joel. Agad din naman silang kumilos. Dinala ni Joel si Delia sa ospital. Habang sina Nathan at Gwen naman ay nagsama para hanapin ang triplets sa kahit saang lugar na pwede nilang makita ang triplets. Teka, may pinasuot pala akong tracker kay Lily na connected sa cellphone ko. Biglang sabi nga ni Gwen at saka binunot ang cellphone niya sa bulsa. Agad niyang nilocate ang kinaroroonan ng tracker at hindi naman siya nabigo dahil gumana nga. Masyado kasi siyang protective na ina sa triplets at alam niya na hindi hihiwalay sina Liam at Leo sa bunsong si Lily. Kaya si Lily lang ang nalagyan ng tracker dahil iyon lang din naman ang kaya niya. Magdidilim na rin kaya agad na nilang sinundan ang lokasyon na tinuturo ng tracker sa cellphone ni Gwen. Sa kinaroroonan naman ng triplets ay nagising sila na nakagapos at nakaupo sa tig-iisang upuan. Nakatakip ng tela ang mga bibig nila pero hindi ang mga mata nila. Kaharap naman nila ang tatlong lalaki na nakasuot ng itim lahat at may mask pa. Hindi nila ito mamukhaan mula pa sa bahay nila dahil hindi nito tinatanggal ang mask ng mga ito. Pinagigitnaan naman ni Liam at Leo si Lily na natatakot at umiiyak na pero pinipilit nito na hindi makagawa ng malakas na ingay na siyang magpapagalit sa mga lalaki. Tinanggal ng lalaki ang nakatakip sa bibig ni Leo. Magkakapatid ba kayo? Anak kayong tatlo ni Nathan Salvador? Tanong ng lalaki kay Leo. Opo, ano ang kailangan ninyo sa amin? Hihingi ba kayo ng ransom sa papa namin? Pabalik namang tanong ni Leo. Hindi yun ang kailangan namin. Patapos na ang araw at ngayon ay yung huling filing para sa pagtakbo bilang mayor sa municipality ninyo. Hindi namin kayo sasaktan kapag tinotoo nga niya na hindi siya tatakbo. Sagot naman ng lalaki. Hindi po siya tatakbo. Narinig ko po sila na nag-uusap ni Mama. Aalis po kami at lalayo kaya pakawalan niyo na po kami. Sabi naman ni Leo. Sige, babalikan namin kayo rito bukas para pakawalan. Kapag hindi nga tumakbo talaga ang papa nyo. Sad naman ito. Magsasalita pa sana si Leo nang takpan nito ulit ang bibig niya ng tela. Pinilit niya naman na magsalita pero hindi niya rin nagawa hanggang sa tuluyan na rin na umalis ang mga lalaki. Nang masiguro na nakaalis na talaga ang mga lalaki ay ilingon naman ni Leo si Liam at sa tingin lang ay nagkaintindihan naman sila agad. Sabay sila na tumalon mula sa upuan dahilan para mapaupo sila sa sahig. Agad na lumapit sila sa isa't isa at tumalikod para pakawalan ang tali ng isa't isa sa kamay nila na nakagapos sa likod. Matapos ang ilang minuto na pagpakawala, sa tali ay nagwagi naman sila. Tinanggal din nila ng mabilis ang tali nila sa paa at ang tela sa bibig. Mabilis din na pinakawalan ni Liam si Lily, habang si Leo naman ay tinungo nga ang pinto para tignan kung bukas ba ito pero locked ito. Paano na tayo makakalabas dito, kuya? Walang bintana rito at gawa pa sa semento ang pader. Sabi nga ni Liam. Mahanap din tayo nila Mama, mga kuya. Sabi naman ni Lily at itinaas ang kamay niya kung saan suot niya ang bracelet na may tracker. Tumango naman si Leo. Sige, ang mabuti pa ay maghintay na lang muna tayo. Sigurado kung darating sila Mama at Papa, hindi nila tayo pababayaan. Umupo naman silang tatlo sa isang sulok habang niyakap ni Leo ang mga kapatid sa magkabilang side niya. Natatakot ako, kuya. Gusto ko nang makita sina Mama at Papa. Gusto ko na po, happy lang tayo palagi. Hanggat nandito kami ni Kuya Leo, wala kang dapat ikatakot, Lily. Hindi ka namin pababayaan. Saad naman ni Liam sa umiiyak na nga na babaeng si Lily.
Dahil sa narinig mula sa mga kapatid, ay naglakas loob naman si Leo na tumayo. Kinuha niya ang upuan na gawa naman sa bakalang binti, saka lumapit sa may pinto. Buong lakas niyang tinamaan ang pinto gamit ang upuan. Nakaramdam siya ng bigat at pagod, pero kinakaya niya para sa mga kapatid. Nakita niya naman na unti-unti rin niyang nasisira ang doorknob hanggang sa nasira rin niya ito at nakalabas sila sa isang abandonadong building. Hawak ni Leo sa magkabilang kamay sina Liam at Lily habang naglalakad sa isang masukal na daan. Wala siyang nakikitang tamang daan dahil bukod sa napuno ng halaman at puno ang paligid ay madilim na rin. Nakakaramdam na rin siya ng takot. Pero mas nilakasan niya pa rin ang loob niya dahil mas ramdam niya ang takot mula sa mga kapatid niya. "Hoy, saan kayo pupunta? Nakatakas ang mga bata!" Malakas na sigaw nga ng isang lalaki. Agad naman nakinabahan si Leo at mabilis na hinila ang mga kapatid. Nakaramdam sila ng pagsunod mula sa likuran nila pero hindi lumilingon si Leo at nagpatuloy lang sa pagtakbo kasama ang mga kapatid. Dumadaing naman silang tatlo dahil natatamaan sila ng mga matutulis na dahon sa mga halaman na nadadaanan nila. Kuya, napapagod na akong tumakbo. Hindi ko na kaya. Pabulong namang sabi ni Lily. "Konting takbo pa, Lily. Sigurado kung makakahanap din tayo ng makakatulong sa atin." Sabi naman ni Leo. Patuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa bigla namang nadapa si Liam, dahilan para mapahinto sila sa pagtakbo. Nagsimula na namang umiyak si Lily dahil sa takot. Nakasunod pa rin kasi sa kanila ang mga lalaki. Matapos ang ilang sandali, ay may bigla namang kumarga kay Liam, si Gwen. "Dito tayo, bilisan nyo." Sabi nga ni Gwen at hinila nga si Leo na hawak naman si Lily. Tumakbo sila sa daan na alam ni Gwen na palabas ng gubat. Nahiwalay siya kay Nathan dahil may sumusunod din sa kanila kanina. Matapos ang ilang sandali, ay huminto sila sa isang malaking puno. Agad na tinago ni Gwen ang mga anak nang marinig ang boses ni Nathan na may kausap. "Huwag kayong magingay at dito lang kayo." Bilin nga ni Gwen sa tatlo at tinignan ng seryoso si Leo. Tumango rin naman si Leo. Dahan-dahan namang lumabas sa likod ng puno si Gwen at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Nathan. Maingat siya sa galaw niya para hindi siya makita. "Bakit mo pa ginagawa to? Sabihin ko na sa'yo na hindi na ako tatakbo dahil lalayo na kami ng pamilya ko." May diin na sabi nga ni Nathan. "Kung hindi ka tatakbo ngayon, ay lalayo ka. Paano naman ako nakakasiguro na hindi ka nababalik pa?" Nakangisi naman na tanong nga ng lalaki na may hawak. At ito nga, ang kalaban ni Nathan sa politiko at nagbanta sa buhay ng pamilya ni Nathan dati pa. Nalaman din ni Gwen na mula sa lalaking ito ang pagbabanta na nangyari sa kanya noon ay naging dahilan para layuan siya. "Dito ako lumaki, kaya sigurado kong babalik ako, pero hindi na ako babalik sa politiko. Alam mo na may isang salita ako, Eric." Seryoso namang sabi ni Nathan. "Wala akong pakialam, Nathan. Tatapusin na lang kita ngayon dahil wala rin namang naniniwala sa mga bata kahit magsumbong sila. Don't worry, hindi ko sila pababayaan bilang ganti na rin ng sakripisyo mo." Sabi pa nga ni Eric. Matapos ang ilang sandali, ay umalingkaw-ngaw naman ang putok ng baril. Kitang-kita ni Gwen kung paano binaril ni Eric si Nathan. Napatakip siya ng bibig gamit ang kamay at agad na binalikan ng mga bata. Siniguro niya na hindi makakagawa ng ingay ang mga ito hanggang sa lumipas ang ilang sandali at umalis din si Eric. Nakarinig din sila ng pag-alis ng sasakyan. "Mama, ano po yung pumutok? Nasaan po si Papa?" Tanong nga ni Liam. "Tulungan niyo ako, halika kayo at puntahan natin ang papa niyo." Sabi naman ni Gwen. At pinuntahan nila ang kinaroroonan ni Nathan at nakitang wala itong malay. Nakahandusay at may tama ng malapit nga sa dibdib
nagsimula namang umiyak ang triplets. Mama, ano pong nangyayari kay Papa? Tanong nga ni Lily. Ayos lang siya, sige na, tulungan niyo na akong magdala sa kotse. Magiging maayos din siya. Pabulong naman na sabi ni Gwen. Iniiwasan niyang maging emosyonal sa harap ng mga anak. Dahil ang totoo ay naiiyak na rin siya sa nangyari kay Nathan. Buong lakas niyang pinatayo si Nathan at sa tulong ng mga bata ay naisakay naman nila ito ng maayos sa kotse. Agad na nagmaneho si Gwen ng kotse. Marunong siyang magmaneho dahil minsan na rin siyang nagtrabaho bilang driver. Tinungo nila ang pinakamalapit na hospital at agad din namang inasikaso si Nathan. Dinala siya sa operating room dahil kailangang matanggal ang bala sa dibdib niya at marami ring dugo ang nawala sa kanya. Kinakabahan naman ng husto si Gwen habang naghihintay sa labas ng operating room. Mabuti na lang at nakahingi rin siya ng tulong kay Linda na asikasuhin muna ang mga bata na ginagamot naman ang mga sugat na natamo ng mga ito. Matapos ang ilang oras na paghihintay at lumabas din naman ang doktor sa operating room. Kumusta po siya, Dok? Hindi naman po masama ang sitwasyon niya, di ba? Bungad nga na tanong ni Gwen. Actually, muntik nang tumama ang bala sa puso niya. Stable naman ang sitwasyon niya ngayon pero kailangan pa rin siyang obserbahan dahil hindi pa siya nagkakamalay. Hintayin na lang natin na magising siya. Ililipat na nga lamang namin siya ng room at sasabihin na lang sa'yo kung saan. Sabi naman ng doktor. Nawalan naman ng tinik sa puso si Gwen sa sinabi ng doktor. Pero kinakabahan pa rin siya dahil wala pang malay si Nathan. Nanatili naman si Gwen sa tabi ni Nathan pati na rin ang mga bata. Bakasyon na rin kaya hindi na pumapasok ang mga ito sa eskwela. Mama, kailan po magkakamalay si Papa? Tanong nga ni Lily. Dapat gumising na siya dahil birthday na namin next week eh. Sabi naman ni Liam. Gigising din siya bago tayo mag-birthday. Sabi naman ni Leo. Napangiti naman ng mapait si Gwen. Halos 1 linggo na rin na hindi pa gumigising si Nathan. Nalulungkot siya lalo na ang triplets. Sa ilang araw niya na pagbabantay kay Nathan, ay mga napagtanto naman si Gwen. Na-realize niya na hindi lang talaga siya ang nagdusa, pati na rin si Nathan. At sa huli, pinili nito na lumaban para sa kanila. Gigising din si Papa niyo kaya huwag kayong mainip na maghintay. Sige na, kumain na kayo ng tanghalian, sasamahan kayo ni Manang Delia sa labas. Sabi naman ni Gwen. Pagpapalkas nga niya ng loob ng mga bata. Magaling na si Delia at pinilit nito na makatulong kay Gwen sa pag-aalaga sa mga bata. Hindi naman nahihirapan si Gwen sa mga anak niya. Mas nahihirapan siya na makita si Nathan sa sitwasyon nito na wala pang malay. Dadalhan kita ng tanghalian pagbalik namin. Kailangan mo rin kumain, Gwen. Sabi naman ni Delia. Ngumiti lang si Gwen at tumango. Umalis na nga rin ito kasama ang triplets. Gising na Nathan. Akala ko ba magsisimula ulit tayo? Kailangan mo nang gumising at tumayo dahil nag-aalala na ang mga bata. Hindi ba't nangako ka na hindi mo sila sasaktan? Pabulong na sabi ni Gwen habang nakatingin kay Nathan. Ilang sandali lang ay hindi naman napigilan ni Gwen ang luha niya at kumawala ito ng tuluyan mula sa mga mata niya. Magsasalita pa sana siya nang makarinig ng tawag mula sa cellphone niya. Kaya sinagot niya naman ito. Hello Miss Gwen? Good news! Nahuli na si Eric at kasalukuyan siyang pinaiimbestigahan dahil solid naman ang video mo na ebidensya sa ginawa nila kay Nathan. Sigurado akong mapaparusahan siya ng batas, lalo na kapag nagising na nga si Sir Nathan at makuhanan mismo ng statement. Bungad nga na sabi ni Jordan na siyang attorney na nilapitan nga ni Gwen. Kilala niya ito dahil minsan na nga rin niya itong nakilala bilang personal attorney ng pamilya ni Nathan. Salamat po kung gano'n, attorney. Sisiguraduhin ko po na magigising din si Nathan. Maraming salamat po talaga. Pagpapasalamat naman ni Gwen. Matapos makapag-usap, ay binaba na nga rin ni Gwen ang tawag.
Narinig mo yun, Nathan? May hustisya na. Sa nangyari sa'yo kayo, gumising ka na. Kailangan mo nang gumising dahil kailangan ka ng mga anak natin. Kailangan kita. Pabulong ulit na sabi ni Gwen. Mabilis na lumipas ang mga oras at araw. Busy na busy si Gwen na inaayos ang kwarto dahil umalis ang mga bata kasama si Delia para bumili ng iba pang kakailanganin nila sa loob. Hindi naman nababahala si Gwen dahil kasama rin ng mga ito si Joel. Kailan ka pa ba gigising, Nathan? Birthday na ng triplets sa susunod na araw. Huwag mo naman silang biguin. Ito ang unang birthday na nakilala nila ang papa nila kaya dapat ay gising ka na. Sigurado ka bang nandito yun, kuya? Ang obvious naman yata. Sabi nga ng batang si Liam. Nagsimula namang maghukay si Leo sa paligid ng puno. Wala namang mawawala kung susubukan nating maghukay dito eh. Saad naman ni Leo. Tinulungan na nga rin ni Liam si Leo na maghukay hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay nahukay rin nila ang hinahanap nila. Isang makinang at totoong gold bar. Totoo na ba yan, kuya? Baka trap lang po ito. Bulong nga ni Liam. Magsasalita na nga sana si Leo nang maunahan siya. Mga kuya, alis na tayo. May dumating na kotse sa labas. Natatarantang pabulong na sabi ni Lily na sumunod nga sa dalawa. Hinawakan naman ni Leo ang kamay ng dalawang kapatid para aalis na nga sana pero bago pa sila makahakbang ay nakarinig naman sila ng tinig mula sa kung saan. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo riyan? Seryosong sabi ng nakakunot noong si Nathan. Nabitawan naman kagad ni Leo ang gold bar na hawak niya at hindi makakilos sa kinatatayuan niya. Kasalanan ko po. Ako pong nagplano ng lahat kaya ako pong parusahan niyo at pakawalan niyo na po sana ang mga kapatid ko. Agad na sabi ni Leo at mabilis na lumuhod. Nagulat naman sina Liam at Lily pero sumunod din sila sa ginawa ni Leo. Pasensya na po sa ginawa namin pero kailangan lang po kasi namin ng pera para po sa mama namin. Kaya naisip po namin na subukan na maghukay sa bahay niyo dahil sa chismis po na nagbaon kayo ng ginto sa likuran ng bahay niyo. Agad na sabi na nga rin ni Liam. Parte ng buhay ang pagtanggap at pagpapatawad. Nagsisimula ito sa mga sarili natin. At syempre, dadaan muna tayo sa pagsubok ng tadhana para matutunan ang dalawang bagay na ito. Ito ang kwento ni Gwen at Nathan kasama ang bibo nilang mga anak na triplets. Ating tunghayan. Bising-busy nga si Gwen habang inaasikaso ang mga namimili sa kanya ng gulay. Nagtitinda siya sa palengke ng gulay para may maitustos sa pang-araw-araw na pangangailangan nila ng mga anak niya. Mama, nandito na kami! Masayang sigaw ni Leo, ang panganay na magkakapatid na triplets. Mama, nakakuha kami ng mataas na marka sa klase. Sabi naman ni Liam na siyang gitna. Pinuri kami ni teacher, Mama. Taas no rin, nasabi nga ng bunso na magkakapatid na sina Lily. Nasa 6 na taong gulang na nga ang mga to at kasalukuyang nasa unang baitang. Talaga? Naku, ang gagaling talaga ng mga anak ko. Proud na proud ako sa inyo. Masaya namang sabi ni Gwen. Sakay sa isang hinalikan sa pisngi ang 3 anak. Ang talino ng mga anak mo, Gwen. Ang cute rin nila. Ang swerte mo talaga, sabi naman ng customer na suki ni Gwen. Tanging ngiti lang ang ginawa ni Gwen dahil araw-araw talaga siyang nakakatanggap ng compliment tungkol sa mga anak niya at natutuwa nga siya rito. Lumipas ang oras at sumapit ang hapon. Nagdesisyon naman si Gwen na umuwi ng maaga dahil may importante siyang pupuntahan. Ibinili niya muna ang mga anak sa pinagkakatiwalaan niyang kapitbahay na si Aling Linda. Pasensya ka na, Aling Linda. Kailangan ko kasi na magpa-check up ngayon dahil matigas na ang ubo ko at ayoko mahawa sa akin ng mga bata. Sabi nga ni Gwen. Naku, walang problema, Gwen. Ako nang bahala.
Mabuti nga't naisipan mong magpa-check up na. Lumalala na rin ang mga pasa mo kahit wala namang nambugbog sa'yo. Nag-aalala na sabi nga ni Aling Linda. Ngumiti naman ng tipid si Gwen at nagpasalamat bago umalis para pumunta sa pinakamalapit na health center na bukas 24/7. Dumidilim na rin ang kalangitan. Kailangan na nga magmadali ni Gwen dahil magluluto pa nga siya ng hapunan para sa mga anak niya. Pagdating sa health center, nagpa-check up na si Gwen habang inihintay ang resulta at hindi naman inaasahan na nawalan siya ng malay. At agad na isinugod ng mga nurse sa center na pinakamalapit na ospital sa probinsya nila. Nagising si Gwen at tinikot ang tingin sa paligid. Puro puti ang nakikita niya hanggang sa napunta ang tingin niya. Sa gilid niya kung saan may dextrose na nakakonekta sa kanya. Bumukas ang pinto ng kwarto kung nasaan siya at pumasok ang isang doktor. Gising ka na pala, miss. Pwede mo bang tawagan ng kamag-anak mo? Kailangan mo kasi na manatili dito dahil may leukemia ka at kailangan ng maabunuhan ng dugo. Maagapan pa ang leukemia mo kapag na-monitor ka ng husto dito. Agad na sabi pa nga ng doktor nang makalapit nga kay Gwen. Nagulat naman si Gwen sa narinig niya at uupo na nga sana nang maramdamang nangihina ang buong katawan niya. Po, pero wala po kong kamag-anak at wala rin po kong pambayad na pera para po mapagamot ang sarili ko eh. Halos pabulong nga na sabi ni Gwen pero mababanaag pa rin ang pag-aalala. Pero kailangan na malunas ka agad ang sakit mo dahil kapag lumala ito ay magiging delikado ang buhay mo. Wala ka bang kahit na sinong kaibigan para matulungan ka sa sitwasyon mo? Tanong nga ng doktor. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Gwen dahil wala siyang maisip na makakatulong sa kanya. Ilang sandali lang ay humingi naman siya ng pabor na tawagan si Aling Linda at papuntahin nga sa ospital. Dumating din naman ito na mag-isa at hindi kasamang mga anak niya. Salamat at hindi mo sila sinama rito, Aling Linda. Ayoko na mag-alala sa akin ng mga anak ko. May lungkot na sabi ni Gwen. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Gwen. Gusto kitang tulungan pero alam mo namang walang-wala rin ako eh. Ano na ang balak mong gawin? Hindi pwede na hindi ka lumaban dahil maliliit pa ang mga anak mo at kailangan na kailangan ka nila. May pag-aalala namang sabi ni Linda. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Aling Linda. Bakit pa kailangan na mangyari to sa akin? Hindi naman ako makasalanan para parusahan ng ganito, di ba? Naiiyak nga na sabi ni Gwen. Hindi niya na napigilan pa ang sarili at tuluyan na nga rin na naiyak, kaya niyakap siya ni Linda. Huwag kang mag-alala. Ako na muna ang mag-aalaga sa triplets. Hahanap ako ng paraan para matulungan ka. Kailangan mo lang na magpakatatag sa ngayon. Sabi naman ni Linda. Hindi na nakapagsalita pa si Gwen at patuloy lang sa pag-iyak habang iniisip ang sitwasyon niya. Nag-aalala siya sa mga anak at natatakot sa pwedeng mangyari sa kanya. Ayaw niya na mapabayaan ang mga anak. Lalaban siya hanggang sa huling hininga niya. Sa kabilang banda, nasa harap nga ng ospital naman ang triplets. Kuya, hindi ba ospital to? Sigurado ka ba na pumasok si Aling Linda dito? Hindi makakapasok ang bata sa loob kapag walang guardian na kasama. Sabi ni Liam. Oo nga, kaya kapag aalis ang guard saka tayo papasok. Sabi naman ni Leo. Baka mahuli tayo at mapagalitan eh. Kinakabahan namang sabi ni Lily. Kaya nga humawak kayong dalawa ni Liam sa kamay ko para kapag tumakbo tayo, papasok hindi tayo maghihiwalay. Sabi naman ni Leo. Humawak naman sina Liam at Lily sa kamay ng Kuya Leo nila. Matapos ang ilang sandali ay umalis nga ang guard dahil may bibilhin sa katabing tindahan ng ospital. Kaya mabilis na hinila ni Leo ang mga kapatid papasok sa ospital. Nakapasok din sila sa loob. Agad na tinungo naman ni Leo ang counter.
Hello po, Ate Nurse. Galing po kami sa CR at nahiwalay po kami sa guardian namin kaya baka nag-aalala na po siya ngayon sa amin. Kasama po namin si Aling Linda. Baka po, kilala niyo rin po ang mama namin. May palungkot-lungkutan pa na sabi ni Leo sa nagbabantay na nurse. Sa counter at nagpa-cute rin. Agad naman na naawa ang nurse at tinanong ang full name ng mama nila na binigay rin naman nila. Sinamahan din sila nito kung saang room naka-admit si Gwen. Mama! Sigaw ng tatlo nang makapasok sa room kung saan naka-admit si Gwen. Nanlaki naman ang mga mata ni Gwen nang makita ang mga anak pati na nga rin si Aling Linda. Mga anak? Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakarating dito? Agad na tanong nga ni Gwen. Sinundan po namin si Aling Linda. Sagot naman ni Liam. Mama, ano pong nangyari? May sakit ka po ba kaya ka nandito? Kailan ka po uuwi, Mama? Magkasunod na tanong naman ni Leo at Lily. Hindi naman makasagot si Gwen at pinigilan ng sarili na maiyak. Alam nyo, kailangan munang manatili ni mama nyo rito. Kaya ako munang mag-aalaga sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil magiging maayos din naman ang mama nyo. May ngiti namang sabi ni Linda sa mga bata. Oo mga anak, kaya magpakabait muna kayo kay Aling Linda. Dalawin niyo na lang ako kapag tapos na kayo sa mga klase niyo bukas. Umuwi na kayo at matulog. Sundin niyo na si mama. May lambing naman na sabi nga ni Gwen at sinenyasan nga si Linda na umalis na. Pinauna naman ni Linda na palabasin ang triplets. Sumunod naman ang mga ito at hindi na nga umangal pa pero nalulungkot sila sa sitwasyon ngayon ng mama nila. Kahit na 6 na taong gulang pa lamang ang mga to, ay malaki na ang pagkakaintindi nila sa paligid nila. Matatalinong batang triplets at masasabi rin ng karamihan na matured ang mga ito na mag-isip. Kayo po munang bahala sa kanila, Aling Linda. Makakaasa po kayo na mababait at masunurin po ang mga bata. Sabi naman ni Gwen, huwag mo muna silang alalahanin. Alagaan ko muna sila ng maayos. Sigurado ka ba na magiging maayos ka lang dito mag-isa? Paniguro naman ni Linda. Tumango naman si Gwen at pilit na ngumiti. Habang nasa labas ang triplets na naghihintay sa paglabas ni Linda, ay narinig naman nila ang chismis ng mga nurse na dumadaan. Hoy, narinig mo ba? Yung tungkol daw sa ginto na nakabaon sa likod ng bahay ni Mayor Nathan? Totoo daw talaga yun dahil may nakakita. Ano kayang trip nun? Natatawang sabi ng isang nurse. Mayor Nathan? Yung mayor sa kabilang bayan? Bakit niya naman gagawin yun? Tapos ngayon ay may nakakaalam na. Hindi siya natatakot na paglooban? Tanong naman ng isa pang nurse na lalaki. Aba malay ko ba? Baka may ibang balak siya. Naku, wag na nga natin yung pag-usapan. Sabi naman na naunang ng chismis. Tuluyan na ring nakaalis ang mga to. Kuya, hindi ba't si